Eto na mga kapatid 'no, dahil nga sa insidenteng nangyari do'n sa Ayungin Shoal, ang Pilipinas ay nagde-demand na sa China 'no, na paalisin na ang mga barko nito sa Ayungin Shoal mga kapatid 'no. So sabi nga do'n sa ibang, English title, "Leave Ayungin Shoal immediately." 'No, pinapaalis na natin mga tol. So ang tanong, makikinig kaya ang China diyan? Yan ang ating aalamin, bibigyan natin 'to ng reaction video. Samahan lang ninyo ako mga kapatid, pero siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong commentary at reaction video tulad nito. Partikular kapag ang pinag-uusapan ay West Philippine Sea mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Samantala, pinaalis na ng Pilipinas sa China ang lahat ng mga barko at sasakyang pandagat nito sa Ayungin Shoal. Ito ang demand ng mga kinatawan ng Pilipinas matapos ipatawag ngayong hapon ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Deputy Chief of Mission upang iparating ang protesta ng Pilipinas sa panibagong insidente ng harassment at panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas. Expected natin mga tol, magmamatigas tong China. 'Di ba? Alam nila mas matigas sila sa atin mga tol eh. 'Di ba? Matagal na nila tayong binubulas, 'di ba? Well, 'di naman sila takot sa atin mga tol. Tayo pa nga tinatakot nila eh, 'no? Pero sana, 'no, sana hindi na talaga umabot pa sa mas matindi. Pero duda ako mga tol, susundin ng China 'to, malabo 'yan, 'no? Baka tayo pang ibalik nila sa atin yung salitang 'yan, 'no? Ba't 'di na lang mga barko niyo paalisin? Saka nangako naman yung gobyerno ninyo na aalisin yung Sierra Madre. O, eh, wala na sana kayong pinupuntahan sa Ayungin Shoal, 'di ba? Hindi pa rin natin alam kung sino daw yung nangako sa kanila, eh. 'Di ba? Meron daw nangako sa kanilang presidente na aalisin daw ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. 'Di natin alam kung sino mga tol 'no. So tuloy natin. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, binigyan diin ng Pilipinas sa pagpupulong na hindi katanggap-tanggap ang paghaharang ng China sa rotation and resupply o RORE mission sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Oo. Malinaw na paglabag ito sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award kung saan pinawalang bisa ang pag-aangkin ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. May pagmamatuwid diyan sila no, sila Harry Roque, napanood ko ng isang beses. Batas daw na tinatawanan daw tayo ng China mga tol dahil yung mismong batas daw natin ang nagpapamigay sa ating karagatan. Dahil meron daw tayong Treaty of Paris dati, 'di ba? Ngayon naging archipelagic water daw 'yun. Hindi siya pumasok sa internal water natin. So sa madaling salita, pwedeng dumaan ng kahit na anong mga barko dito sa loob ng archipelagic water natin mga tol. Kasi hindi naman yung internal water natin eh. Ang internal water natin napakaliit, no? So sabihin na nating ganun, no? Na archipelagic water 'yan. So pwede silang dumaan, walang problema mga tol. Pero tanong, puwede ba itong ginagawa nila na pinapaalis nila ang Pilipinas at inaangkin nilang kanila, 'di ba? 'Yan ang malabo mga tol, 'di ba? 'Yan ay problema ng China dahil yung kanilang claim diyan na sinasabi nilang historical claim ay hindi kinikilala ng batas, 'no? Hindi 'yang kinikilala ng international law ng UNCLOS, which is a signatory sila, nakapirma sila do'n. Kaya nga nakakatuwa 'no, yung ginagawang radio challenge ng ating mga kinauukulan whenever na ire-radio challenge tayo ng China, yun ang laging pinapaalala nila. Sad to say, ang China hindi nakakaintindi ng English. Hindi nila naiintindihan yun mga tol kasi yung sinasabi nilang radio challenge sa atin nakasulat lang yan, eh. Binabasa lang nila pero di nila naiintindihan yun. Kaya kapag tayo sumasagot sa kanila, ano nung sinasabi niyo, di namin alam yan. Gano'n ang problema natin diyan mga tol. So eto, dahil nga sa ginawa ng, China, 'no, ilang senador kinondena ang panibagong agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. 'No, sana naman nagkakaisa yung mga senator natin mga tol, pero, hindi na natin naririnig na bumoboka si Senator Robin mga tol. Paka-China rin 'yun, eh. So tingnan naman natin 'to mga tol, panoorin natin 'tong balitang 'to. Hindi naiwasang pumalag na mga mambabatas sa panibagong agresibong aksyon na pinakita ng China sa loob mismo ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasi kung mananahimik lang sila rito, 'di ba, makikita ng taong bayan 'yan mga tol. 'Di ba? Ang kung ano-anong issue pinag-uusapan nila sa Senado tapos 'pag mga ganitong, national issue, 'di ba? Interest ng Pilipinas mga tol tapos mananahimik sila. Eh, wala, hindi na sila mananalo sa susunod na eleksyon, 'di ba?
Gumagawa sila ng kung ano-anong hearing, eh, kahit nga hindi naman national issues may hearing diyan, eh. So, sa mga ganitong mga bagay kapag hindi nila pinansin 'to at wala silang ginawa, naku, makikita mo talaga kung sino mga maka-China sa hindi, 'no? Kasunod dyan, kinilala din ng kabayanihan na ipinakita ng ating tropa na kasama sa Rory Oo, Mission. bayani Si yan. Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Hindi nagustuhan ng mga senador ang nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Kinokondena ni Senator Grace Poe ang panibagong delikadong pangaharas ng Chinese Coast Guard na nagresulta sa pagbangga sa mga barko ng Pilipinas. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang ginawang pambobomba ng tubig. Kung mapayapang resupply mission naman ang pakay ng barko ng Pilipinas. Imagine mo ikaw yun ang nakasakay dun sa barko, bangka natin rather 'no, sa West Philippine Sea, 'di ba? Tapos binomba ka ng water cannon, nasugatan ka kasi nabasag yung mga salamin mga tol, eh. Siyempre puwedeng nasugatan ka sa pagkabasag nung salamin na 'yan, 'di ba? Bilang isang tao mga tol tataas ang ano mo, magagalit ka, 'di ba? Baka gusto mo ng gumanti agad pero ito mga tol nanatili pa rin yung pinapairal ng ating mga otoridad na tinatawag nilang maximum tolerance. Mga tol ang hirap nun, 'di ba? Ang hirap nun. Ang isa sa mga pinakamahirap kontrolin mga tol lalong-lalo na kung ordinaryong tao ka is yung emosyon mo. 'Di ba? Minsan nga nadadala tayo pati nga sa mga PCG natin at Navy natin minsan naiinis na tayo sa kanila, eh. Ano ba naman kayo? Pumalag naman 'di ba? Gano'n tayo minsan mga tol kasi ang hirap kontrolin ng emosyon pero etong mga 'to trained 'tong mga 'to. Ayaw nila mga tol na sila pa ang pagmulan ng puwedeng sama ng ating bansa mga tol. Baka masisi pa sila, 'di ba? So talagang pinapanatili nila yung kanilang ano, maximum tolerance na tinatawag. 'Di ba kung ikaw nandoon tol, sa ano, sa barkong yon, comment mo sa baba kung anong gagawin mo, 'di ba? Kung ikaw yung nandoon at nakita mong binomba ka at nasugatan ka dahil sa ginagawa ng China, grabe yon mga tol. Kaya mga bayani yang mga yan. Nanggagalaiti naman si Senator J.V. Ejercito sa ginawa ng barko ng China. Sobra na raw ang pangihimasok nito sa teritoryo ng ating bansa. Yeah. Kinikilala naman ni Ejercito ang katapangan ng ating Philippine Coast Guard. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, ang resupply mission na ginagawa ng PCG ay hindi sapat na dahilan para gumawa ng aksyon ng China na maglalagay sa panganib ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Oo, ang titigas ng mga mukha nung mga yun 'no, grabe 'no. Resupply mission kaya nga ang tanong natin paano kaya magagawa ng Pilipinas na makapagtayo tayo ng ano, ng permanent, shelter dito sa Ayungin Shoal kung yung mga ganitong simpleng resupply mission, ganito na agad yung tinatamo natin 'no? Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, nagkakaisa sila bilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tindig ng Pangulo na mapaigi ang defense capabilities ng ating bansa at panindigan ang soberanya at protektahan ang national interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinunyag naman ni Senator Francis Tolentino na may ilang kawaninan ng China ang nababahala sa panukalang Maritime Zones Bill. Kung may papasa ito sa lalong madaling panahon, mas mainam po dahil sa nangyari noong kahapon, isang araw doon sa West Philippine Sea. Iginiid din ng senador na hindi tayo pwedeng pigilan ng China sa kung anong batas ang ipapasa ng Pilipinas. Parang ang lumalabas, natatakot silang ipatupad natin yung Philippine Maritime Zones Law. O pag tayo ay tumugon doon sa kanilang hiling na wag nyo nang ituluyan, edi para tayong nagpavito. Nababahala na sila. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng i-deadmahin, ha? Hindi nila pwedeng deadmahin. Na-approve pa lang natin ng third reading, may reaksyon na sila. Sa ngayon, pasado So nababahala na ang China, sabing gano'n ni Senator Tolentino. Pero ikaw, kung ikaw tatanungin mga tol, for example na ipasa yung maritime law na yan, ito hindi naman sa ano hindi naman sa parang, alam mo na, kung ikaw tatanungin, sa tingin mo ba susundin ng China yan mga tol? Kasi UNCLOS nga nakapirma sila doon, di nila kinikilala, eh. 'Di ba? Yung hatol ng korte sa Court of Tribunal mga tol, di nga nila kinikilala, eh. 'Di ba? International law mga tol, binabalewala lang nila. Tapos Pilipinas gagawa ng Maritime Zones Bill. Tingin ba natin kikilalanin nila yan? Igagalang ba nila yan? Ano sa tingin niyo mga tol? Well, yun ay tanong lang naman. No, yun ay simpleng tanong lang naman ng isang mamamayang Pilipino. So, ikaw pwede kang magkomento sa ibaba mga tol, no? Comment ka lang.
na sa Senado ang panukalang batas at inaasahang mas mabibigyan diin nito ang karapatan ng Pilipinas sa ating mga teritoryo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yun nga mga kapatid, no, ilang mga senator ang nagsalita na at nagpahayag ng kanilang saloobin mga tol. Pero yung mga senator na hindi natin narinig yung iba mga kapatid Well, wag na natin silang hanapin wag na nating hanapin ang wala, 'di ba? Wag na nating hanapin 'yun. Sa mga ilang issue payag magpakulong, sabing gano'n. Kapag inaresto nyo si Bato, isama nyo na ako. Pero sa mga ganitong usapin, wala, hindi natin marinig mga kapatid, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo tungkol dun sa maritime law mga tol? Sa tingin mo ba ito'y uubra? Kikilalanin ba to ng China o Pilipinas? May bagong batas, igalang natin. Ganun ba 'yon? International law, Court of Arbitral Ruling, Tribunal, di nila kinikilala. UNCLOS, nakapirma sila doon, di nila kinikilala, di nila ino-honor yung pirma nila. So, anong i-expect natin mga tol sa batas natin yan, no? Well, di natin alam mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.